Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro. Mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. A Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello! Ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Alamin Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. For 30 minutes, pag-usapan po muli natin ang ating kalusugan, pangangalaga pa nga rin po ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito, sasamahan nga rin po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang nephrology specialist ng Makati Medical Center. Welcome po natin, Dr. Eladio Miguel Peñaranda. Good evening, Dr. Lads. Kumusta po? And thank you for joining us tonight. Good evening and thank you for having me. Thank you. Maraming salamat na nga rin po sa mga nakatutok rin sa atin ngayong gabing ito sa ating Facebook page, DZRH News. Pag-uusapan natin ngayon, Doc, kidney problems. Normally, meron tayong dalawang kidney, pero maaari nga po yung mabawasan, maaaring maging isa kung mali yung ating pangangalaga, mali yung ating pamumuhay, or dahil maaaring nag-donate, or pwede ring na panganak siyang ganun na ang kanyang kidney, Doc. Pero pwede nga po bang mabuhay ng normal ang isang taong may isang kidney lamang? Yeah. Ang isang tao na isa lang ang kidney niya ay pwedeng mabuhay, no? Depende na lang po sa pag-alaga niya yon, kung alam niya o aware siya na isa na lang yung kidney niya, dapat iiwasan niya yung makakasama sa kidneys. Okay. Pero ano nga po ba, Doc, yung mga gawain natin na maaaring makasira o makapinsala po ng ating kidney?
Kasi sa ngayon, marami tayong mga harmful habits no, na tinatawag ba. Number one, yung overusing ng painkillers. So, madalas tayo po may mga konting sakit lang, bili ka agad sa over-the-counter ng mga painkillers na yan. Wala naman pong problema po yun, no? Pero siguro, kailangan natin ilimit lang ang pag-iinom yun, hindi yung madalas, no? At kung meron na kayong karamdaman sa kidney, ay kung pwedeng maiwasan. So, ibig sabihin, for the most short term lang, no? Short term lang na paggamit ng mga painkillers over the counter. Pangalawa po, yung mga high salt diet, no? Makikita natin ang high salt diet sa mga processed food, siyempre sa mga fast food. Junk foods. Kasi yung mga pagkain na yun, ay nagpapataas ng blood pressure, no? So, tinatawag natin, pinapagtrabaho ng gusto ng mga pagkain na yun ng kidneys natin, which nakakasama, lalo na po yung mga mahilig sa instant noodles, sa mga snacks, canned items, no? So, mga Filipino diets talaga is a major source, no, of sodium, no, mga pagkain natin. Tapos yung isa pa yung mga matataas sa sugar, the processed foods, no? Excess animal protein, yung mga mahilig sa red meat, no? Kung maaari sana, hindi naman po pinagbabawal po sana, kung pwede ho ay mabawas-bawasan. Halimbawa, once or twice a week, no? And paninigarilyo, yung mga daily habits of smoking, isa po yun na nakakasira ng kidneys natin dahil ito po ay nagpapareduce ng blood flow sa kidneys natin, no? Ito ay nagpo-promote ng pagtigas ng mga arteries natin. And kung minsan, nanonotice nyo lang mga smokers yan, pag umihi sila, mga bula-bula na, yun yung mga senyales na medyo nahirapan niya ang kidneys. At kung hindi yun maagapan at hindi nahinto, mahulog po sa kidney disease or chronic kidney disease. Excess alcohol, isa din po yun, no? Pag-iinom ng alcohol. It can worsen kung may high blood pressure ka, lalong tataas ang blood pressure mo. At kung palagi ka umiinom ng alcohol, dehydrated ka. So, nakaka-stress po yon sa kidneys natin, no? Yung sedentary lifestyle, yung kulang sa tulog, palagi na lang po nakaupo. Pagkatapos, pag palagi kayo nakaupo, hindi kayo po gumagalaw, syempre nakakapagtaas ng BP, nakakadagdag sa bigat, no? And ito po ay nalilink sa tinatawag natin na kidney dysfunction, no? And yung pagtigil ng pagpigil, no? Pagpapigil once in a while, okay lang po yun, no? Pero pag habitual na, ibig sabihin, palagi nyo na po ginagawa. Ginagawa. Ito po ay mga contribute sa infection at pagka-develop ng stones, no? So, indirectly, it harms the kidneys, no? And yung mga recreational drugs na tinatawag natin, no? Cocaine, heroin, methamphetamine, yun po ay nagkukos ng rhabdomyolysis o pag-breakdown ng muscle tissues natin, which pag madami na po yun, nakakabarayan sa mga tubules sa kidneys natin, nagkakaroon tayo ng high blood pressure, no? And yung mga iba pa pong mga ugali natin na hindi mahilig po sa water. Ayun. Kundi yung inom kape. O di kaya soft drinks imbis na mas maraming tubig. Dapat ho, kung magkakape kayo, huwag naman masyado pong caffeinated. Once in a while, decaffeinated naman. Kasi nakaka-increase din po yan sa blood pressure. According sa mga studies po yun, ha. And kung mahilig kayo sa soft drinks, sa soda, maaari po sana kung pwede, water na lang. Okay. Kape, alcohol, cigarettes, pagpipigil ng ihi, ilan lamang sa mga contributing factor kung bakit nga po ba napipinsala ang ating kidney. Pero ano-ano nga po ba, Doc, yung mga karaniwang sakit sa kidney na maaari nga rin po nating ma-encounter aside from yung pamumuo ng bato or yung pag-form ng kidney stone? Okay. Yung mga pangkaraniwan na nakakasira sa kidneys natin, yung una ay sa Philippines ay diabetes, high blood pressure, at yung sinabi nyo po, alayin na urinary tract infection. Siguro sa mga women, hindi naman po yung
hindi naman na usual pero nangyayari talaga in your lifetime na magkakaroon ka ng urinary tract infection. Pero pag panay na yun, halimbawa more than 3 to 4 times a year na yun, parang hindi na po yun tama. Hindi na yun normal. At kung hindi natin maagapan kung ano talaga ang rason kung bakit nagkaka-UTI ka ng ganyan, no, very frequent na or recurrent na more than 3 to 4 times a year, ay makakadulot po yan ng tinatawag natin na chronic kidney disease. No? Sa kidney stones naman, syempre, epekto po yan ng lack of water intake. Palagi tayong hindi umiinom ng water. Yung iba, soft drinks na lang palagi. No? Lalo na po yung mga engage in physical activities. You need to drink a lot of water, at least 1.5 to 2 liters a day. Yung requirement natin yan. And then, syempre po yung mga meat eaters, no? Ang kalaban po ng mga kidney stones ay yung mga meat eaters kasi high protein po yon and salty food. Dapat po bawas-bawasan natin yung mga, alam mo, yung mga chips na yon, mga chichirya tinatawag nila. Kailangan bawas-bawasan po yon, no? Yes. So, hypertension, diabetes, kidney stones, urinary tract infection, at ibang mga sakit na nakukuha mo nung maliit ka pa, no? May tinatawag din tayo ng mga glomerulonephritis, pamamaga ng kidneys, na hindi ho naagapan o hindi na-discover nung maliit pa sila. Tapos paglaki na nila, in their teenage years na or adult years na po, doon na lang po na-discover. Kasi ang kidney disease is a silent disease. Hindi po wala ho tayong maramdaman kahit ano. Pag maaga pa lang po siya, no? Halimbawa, may stages tayo ng chronic kidney disease. 1, 2, 3, 4, 5. Pag 1 to 3 pa lang po yan, wala tayong maramdaman. Ano? Pag nag 4 and 5 na yan, doon na natin nakikita. Palagi ka nang napapagod, tapos namumutla ka, wala kang ganang kumain, mahirap ka matulog. Yung pala ay malala na po yung sakit sa kidneys. Ano naman daw po ba, Doc, ibig sabihin kapag mataas ang creatinine? Nga nangangahulugan nga rin po ba yan na 50%, 75% ng damage ang ating kidney? Yung pagtaas ng creatinine, alalahanin natin, yung creatinine, yan tinatawag na waste product of metabolism. Pag kumakain tayo, it is being degraded to BUN and creatinine, which are the waste products. So, ideally, no, dapat, pag hindi kailangan ng katawan natin, inilalabas natin sa katawan. Yon sa pamamagitan ng pag-ihi, doon sumasama yung mga waste products niyan. Ngayon, pag may diferensya ang kidneys, ay hindi niya na masyadong inilalabas yung mga waste product na yon at yun ay nakikita sa pagkuha sa dugo. Tumataas ang creatinine, ano? Pero depende naman po yun. Sa halimbawa, may konting pagtaas ng ang creatinine, hindi naman ibig sabihin na may problema na yung kidneys natin. Kasi alalahanin natin, ang creatinine, depende po yan sa lahat ng sa mga ibang factors katulad ng kinakain natin, strenuous physical activity, sa edad, pagkatapos kung umiinom tayo ng mga gamot, halimbawa painkillers, no? Dependent po yan siya doon. Ngayon, ang totoong magsasabi kung gaano na lang ba katibay ang kidney natin o ilang porsyento na lang ba ang gumagana ay sa tinatawag natin na EGFR, no? Doon natin makikita yon. So, meron po kami yung formula na ginagamit para malaman natin ang EGFR. Pero ulitin ko, ang konting pagtaas ng creatinine, hindi naman ibig sabihin noon na sira na talaga ang kidneys mo. Maaring dahil lang sa dehydration, tinatawag natin na acute lang. No? Pag sinabing acute, reversible. Okay. Alamin nga rin po natin, Doc, kung ano nga rin po ba yung red flag na dapat hindi natin i-ignore, ano? Para nga po mas lalong mapangalagaan yung ating kidney at maiwasan po yung malalang karamdaman o komplikasyon nito. Yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Kung kayo nga rin po ay may katanungan, i-post na rin po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Lads ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan pa rin po natin kidney problems. Muli para nga po sa may mga pahabol na katanungan, maaari nyo pa rin po yung i-post sa ating Facebook page na DZRH News. Ngayon nga, Doc, alamin nga rin po muna natin kung ano nga po ba yung mga signs or symptoms or manifestation, Doc, na may sira na po pala or may problema na ang ating kidney. So, umpisahan natin sa mga symptoms, sabi ni Elena, sa history, usually, pag nagrereklamo na yung pasyente o yung tao, na dahan-dahan ho siya nanghihina, progressive fatigue. Sometimes po, reduced exercise tolerance. Yung dati naka-exercise ka ng medyo mahaba-haba, ngayon hindi na, madali ka na napagod. May tinatawag tayo na cognitive fog. Yung bang parang wala kang focus. Okay. Tapos nakakalimot ka, nagfa-fog yung ating brain yung fog. brain natin. Tapos, brain fog. Tapos may daytime somnolence. Sa umaga, antok na antok ka. Tapos sa gabi, nahirapan ka matulog,
nawawalan kang ganang kumain. Tapos nasusuka, no? Tapos para may metallic taste ka. Tapos sa gabi ihi ka ng ihi, ano, na hindi naman dapat na umihi ka sa gabi dahil pag natutulog ka dapat ihi mo na sa umaga. Maliban na lang kung meron kang bladder problem o prostate problem. Pag wala naman, pag ihi ka ng ihi, parang red flag na yon. Ang ihi mo may kulay, halimbawa parang tsaa, tapos may nagpapas ka ng blood doon. Yan po. May maaring isang ano yan, isang sign na parang may infection ka o may tawag dito, baka may stone na gustong lumabas, ano. Tapos no onset na pruritus, nangangatik ka palagi, no? Especially halimbawa kung advanced na ang kidney disease mo, ano? Tapos kung Walang meron kang pamamantalyan, dyspnea, Doc. desertion, konting galay mo lang, nahirapan ka huminga, no? And then may sakit sa likod, halimbawa, dito sa may balakang natin, hindi naman lahat na sakit sa balakang ay kidneys, no? Maaring muscle lang, pero pag ang stone na yon, excruciating, ibig sabihin, sobrang sakit na galing sa likod, papunta na dito sa may groin area, no? Tapos sa urinalysis naman, kung sobrang marami kang protina sa urinalysis mo at may red blood cell, isa din yung red flag, no? Tapos sa itsura ng isang tao pag namamaga, alimbawa, no? Mata, may generalized edema. Tapos bigla na lang nagkaroon ka ng high blood pressure, no? Signs of volume overload, halimbawa, namamaga ang daw mong paa. And nagka-cramps ka, halimbawa sa gabi, yun po yung tapos nag-restless legs ka. Of course, ang cramps na yun, i-categorize naman natin yan. Hindi naman lahat na nagka-cramps na may kidney disease. Yung cramps ba na hindi mo ma-explain, normal naman may electrolytes mo, pero nagka-cramps ka palagi, ano? Pagkatapos, namumutla ka, tapos may tinatawag ka na parang yung uremic fever, yung panghinga mo ba? Okay. Parang mapanghi. Mapanghi Yun. yung hininga. So, hininga, opo. So, yun yung mga red flags na dapat natin na ibantayan at hindi lang mapawalang bahala. Na sa laboratorio naman, syempre, pag meron kayong mataas na creatinine, magkonsulta ka agad sa doktor. Okay. Na-mention niyo, Doc, yung pamamaga kanina, at yung pangangate. Pangangate na walang pantal, any parts ng katawan, at yung pamamaga daw or pamamanas sa ankle, maaari nga daw po ba yan may kaugnayan sa problema sa kanilang kidney? Maari siyang may kaugnayan, pero hindi naman ibig sabihin kung sa ankle area lang, maaring baka meron ka lang, kung matanda ka na halimbawa, may tinatawag tayo na chronic venous insufficiency, ubang wala nang kakayahan yung mga valvula natin sa veins natin na mag-hold on ng blood, no, going back to the heart. So nagli-leak siya doon, so maaring namamanas. O kung umiinom kayo ng gamot sa high blood pressure, yung amlodipine, no? Amlodipine, yun, nakakamaga din yan sa ankle. Gout, nakakamaga din. Pero ang maga ng isang tao na may chronic kidney disease dahil sa fluid retention o hindi na may ilalabas yung fluid sa katawan dahil hindi na kaya ng kidney, ay usually both yun, no? Tinatawag natin na bilateral leg swelling, tsaka pitting. Yung edema na yan, tinatawag natin, pag pinipisil mo ng daliri mo, yung skin na yan dyan sa may paa mo, ay lumulubog at hindi siya kaagad makabawi, no? Yun po yun ang ano natin, ang dapat natin pagtutunan ng pansin. Sa pagkakataong iyon, Doc, na mga nabanggit niyo pong signs, symptoms, manifestation, kailan po dapat magpasuri? Sinasabi kasi natin na silent killer nga rin po itong maituturing ang kidney problem. Ang mga Pilipino, kung kayang magtiis, magtitiis yan di ba? Usually, kung ikaw ay may high blood pressure at may diabetes na, lalo na po at edad mo 60 years old and above na, ay kailangan at least once a year magpa-check up po, kompletong blood test, urinalysis, CBC, para makasigurado tayo na na hindi maapektuhan ang kidneys natin. Ngayon, kung ikaw po ay may history nung maliit ka pa, na tinatawag na glomerulonephritis, bata ka pa, may history ka na namamaga yung paa mo, tapos umihi ka ng parang tsaa, pero nagamot naman, yun po ay kailangan mayroon ka tinatawag na consultation regularly sa isang nephrologist, no? Espesyalista sa kidney, para maalagaan at siguraduhin na hindi mahulog
sa chronic kidney disease. So una-una, kahit basic urinalysis lang, CBC, no, at saka creatinine, ay pwede na ho yan magsasabi kung meron ba talagang karamdaman o wala, no? Kasi sa urinalysis, ang tinitingnan natin doon kung mayroon kang protein, no? Protein sa urine, tapos kung red blood cell mo ay sobra sa dapat na range lang, no? At kung palagi kang may infection, so masama din po yun, no? Sa CBC naman, kung may anemia ka na hindi ma-explain, ano? Tapos mataas ang creatinine mo, anemia, mataas ang creatinine, so ibig sabihin, sa kidneys na po yun. Sa kidney stone, papaano natin to dinadiagnose at ano yung treatment natin dito, Doc? Okay. Ang diagnosis ng kidney stone is usually symptomatic po yun sila, no? Or incidental finding. Ibig sabihin, sumakit ang tiyan mo, hindi dahil sa kidney stone mo, pina-ultrasound ka ng doktor para malaman kung ano ba yung ibang parte ng katawan natin, doon may diferensya. Nakita doon may incidental finding ng stone. Kasi ang kidney stone, pag andun na siya sa may kidneys, no, at hindi siya gumagalaw, wala naman pong sakit po yun, ano, wala kang maramdaman. Ngayon, pag ang kidney stone na yan ay dahan-dahan bumababa na, papunta sa ureter, sa ating bladder, no, doon ka makakaramdam ng sakit. So ang sakit na yan ay tinatawag again, excruciating pain. Hindi biro po na sakit po yun, ha. Namimilipit ka sa sakit niyan at talagang hindi ka papatulugin. Yun ang pain ng kidney stone, galing sa likod, papunta sa groin, no? Tapos, pag meron ka pong ihi na parang tsaa or sabihin na nating blood na, ay isa na po yung senyales, baka may kidney stone ka na, lalo na pag may sakit umpisa, tapos umihi ka at may dugo, baka stone. Pero hindi naman ibig sabihin na stone lang kaagad yun, no? Maaring baka meron something there, may tumor or what. So, importante, pag meron ka ng ganung mga simptoma, punta na kaagad sa doktor at magpa-examine. Ngayon, may iwasan natin ang kidney stone. 3 bagay lang po. Una, ang water intake natin dapat must be adequate, no? Kailangan at least 1.5 to 2 liters a day. Tapos iwasan natin yung maaalat na pagkain at yung matataba at mga high protein na mga karne, no? Yung meat of beef. Yun lang po yung 3 at mga processed foods kung maari iwasan natin po yun. Okay. At dun po sa pag-inom ng 1.5 liters of water, Doc, kapag daw po ba mas naparami ang kape sa isang araw, nakadalawang kape, Doc. O, di ba, kaya nakailang beses na uminom ng soft drinks, kailangan daw po bang dagdagan yung 1.5 liters natin ng tubig para ma-wash out? Oo, kasi ang concept kasi ng 1.5 liters, including na yun yung kape mo, including na yung, yung juice mo, yung soup, no? Di ba, ang fluids. Pero ang sana, kung imbis na kape, hindi naman natin maaalis yun sa iba kasi yun ang nagpapabubuhay sa kanila, di ba? Nagpapagising. Hindi sila coffee, di pampagising. Yeah, tama. So, kailangan more of decaffeinated naman. Oo. And then, if you have time, you must bring a tumbler with you. Yung nilagyan natin ng tubig. Yes. Oo, para ilagay mo dyan sa harap ng lamesa mo kung nasa office ka, na dapat yung goal na yan is mauubos mo yan ng 1 litro or more than that na water in a day. Oo. Which will include also, of course, the soup in your food. Oo. And other sources of fluids like juices, no? Pero iwasan natin yung mga sugary na mga inumin. Ano nga rin daw po ba yung maipapayo natin, Doc, sa mga taong paulit-ulit yung kanilang urinary tract infection or yung UTI, pabalik-balik? Pag pabalik-balik yan, ibig sabihin meron tayong tinatawag na resistance siguro sa antibiotic kasi ang problema pag kayo I don't want to say this, no, pero pag merong isang urinalysis result, halimbawa ang isang pasyente ay may naramdaman palaging sakit, siya UTI na kaagad ang iisipin. So punta sa doktor, tapos may urinalysis report. Tapos hindi sila sinasabihan how to collect it properly, no? Halimbawa, dapat when you collect urinalysis, you must wash properly.
with soap and water, lalo na sa women. Aha. You wash properly with soap and water and then you dry and then try to collect midstream, yung kalagitnaan na ihi, para hindi makontaminate. Kasi sometimes, no, even though hindi naman ganun kasama ang simptoma, pero pag ang urinalysis ay duming-dumi, bibigyan ka agad ng antibiotic, no? So pag binibigyan ka ng antibiotic pa ulit-ulit yun, nagre-resistance na. Ibig sabihin ang bakterya hindi na natatakot sa antibiotic, may shield na sila na tinatawag, no? So ang mangyari nun, hindi na mamatay ang bakterya, so paulit-ulit lang. Isa po yun. Number 2, kung kayo po ay nagpipigil ng ihi palagi, no? Habitual na bale, ayaw nyo tumayo, tinatamad kayo, maari po yung magiging cause ng stagnation ng bakterya. Ang bakterya kasi, ano yan nandun na yan sa urinary tract natin. Pero pag hindi mo yan nilalabas, na halimbawa, nagsastagnate yan, overproduction yan sila dyan, which would eventually result to urinary tract infection. So, dapat hindi pigilin ang ihi, no? Number 3, yung mga ibang mga poor hygiene, no? Poor habits, no? Which will also cause UTI recurrent. And then number 4, yung usually yung mga pasyente natin na, well, may nagda-diaper, no, for whatever reason. No? Pwede din yun, magiging contaminant or a focus of urinary tract infection. And lastly, kung meron po tayong tinatawag na anatomical na problem, ibig sabihin, ang ihi natin, imbes na pababa, siya ay mabalik sa kidney. No? Reflux, no? Tinatawag natin na reflux. Yun po ang masamang anatomical problem na dapat natin maayos. Sa pagpunta natin sa doktor, sila po ang magda-diagnose niya, no? And isa pa doon is kung meron tayong may mga cyst dyan or bukol-bukol sa urinary bladder natin na hindi na-discover dahil hindi naman na ultrasound, no? Doon nagtatago ang bakterya at paulit-ulit po yan na magkakaroon kayo ng UTI. And the most important thing is if you are not a water drinker. Kaya parang inom natatakot po sa ng water. tubig. Kaibiganin po natin ang tubig, hanggat libre. Maraming Yes. salamat, Dr. Lads, for your reminders kung welcome. paano nga po pangalagaan ang ating kidney at makaiwas sa karamdaman ng dulot ng ating pagpababaya sa ating bato. Maraming salamat. May mga gusto po tayong batiin or pasalamatan. Dito po sa aming Makati Medical Community, sa kidney unit namin, at sa lahat ng mga doctors dito, good evening. Thank you once again sa ating nephrology specialist ng Makati Medical Center, Dr. Eladio Miguel Peñaranda or Dr. Lads for short. Para nga po sa mga may katanungan tungkol sa kanilang kalusugan or nais na magpakonsulta, maaari rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or visit makatimed.net.ph. Nakasama niyo rin po Ella Nibensal, bumabati ng magandang gabi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.